ating pong muling inaalala ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay po ng ating Panginoon Jesus. At ngayong hapon po ay nagkakaroon po tayo ng Lord's Supper. So muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa 1 Corinthians chapter 15. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 50, kayo po sa 51, sabay-sabay po tayo sa 58. 1 Corinthians 15. Nakita na po ba sa malakas na sermon? Verse 50. Now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruptions. Verse 51, tayo po. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Verse 55. O life, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Verse 58 altogether, ready, read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan na ginawa po sa aming pong buhay. Salamat sa iyong mga pangako na ito po ay aming nalalaman, na ito po ay tunay, totoo, at talagang ito po ay ito pong tutuparin sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na kailanman ay hindi nagsinungaling sa amin. Salamat po, Ama, na kami po ay patuloy mo pong ginagabayan, tinuturuan sa mga bagay na dapat naming matutunan, at ipinapaalala mo po sa amin ang mga bagay na aming po natutunan. Banal Espiritu, puspusin mo po kami at pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Muli, dalahan ko po aming Ama, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Use me mightily for your glory. At dalahan ko po aming Diyos na patuloy mo puntingin ang panalangin ng bawat isa. Ang kanilang mga kahilingan, at ako po ay naniniwala at umaasa na kailanman ay hindi mo po pababayaan ang iyong mga anak. Maraming salamat po at kilusin mo po, Ama, ang mga kapatiran po namin na nanlalamig, na sila po inyo pong kilusin, na patuloy na maglaan ng oras, dagdagan ng oras na kanilang ibinibigay sa iyo, na talagang sila po ay umatid po na maghapon, at nawa po Panginoon ay magkaroon po sila ng kagalakan sa pagsunod sa iyong mga kalooban, sa iyong mga utos. Sapagkat tunay na pagbabalik ng aming Panginoong Jesus ay nalalapit na. Maraming salamat po. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang hapon po. So, sabi po dito sa verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ang title po ng mensahe ngayong hapon, mga kapatid, are you ready for the trumpet? Are you ready for the trumpet? Sa Bible po ay mahalaga ang gamit ng trompeta. At sa Bible po ay talagang iba't iba ang tunog ng trompeta. Sapagkat iba't iba ang gamit ng trompeta, kaya nga po minsan nasabi ko po sa inyo na hindi ito basta-basta hinihipan.
Depende sa event na mangyayari kung paano hihipan ang trompeta. So, sa Bible po kapag hinihipan ang trompeta, ang isang ibig sabihin po nito ay call to war. Isang panawagan para sa paglaban o pakikitigma. At pangalawa po, kapag hinihipan ang trompeta, ito po ay nagbibigay ng divine warning. So talagang meron po itong paliwanag, paalala, nagbibigay ng babala sa mga tao ng Diyos. At ang pinakamagandang tunog po ng trompeta, ito po a herald of the end times. So yun po yung talagang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya ang pangatlong tunog ng trompeta, ito po ay talagang celebration, rejoicing, na nagsasabi na talagang ang Panginoon ay darating. So yun po yung isang ibig sabihin ng pagtunog ng trompeta. At meron pong uri ng mga trompeta sa Bible, pero yun po ay parehas din na sungay, horns. Ang isang tawag sa isang trompeta ay shofar trumpets, at ang isa naman po ay ram's horn trumpet. Pero parehas po yung sungay, magkaiba lamang ng haba at magkaiba ng sungay ng hayop. So mga kapatid, mga minamahal, ang trompeta o ang Panginoon ay babalik sa oras na hindi natin nalalaman. At sinabi nga po dito sa verse 50, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption." So, sa pagtunog ng trompeta, sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus doon sa tinatawag nating rapture, maiiwan ang katawang ito. Sapagkat sinabi po dito, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, ang rapture po mga kapatid, mga minamahal, ay mangyayari po ito before or pre-trib, before tribulation period, or before 7 years tribulation period. So yun po ang mangyayari. At pag tayo po ay ni-rapture mga kapatid, mga minamahal, so pagdating po sa langit, ito na po ang tinatawag natin na recognition or awarding. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan niyo po yung Bible. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." So tayo po sa langit ay haharap sa ating Panginoong Jesucristo at talagang tatanggap tayo ng mga gantimpala. Sabi po dito, "That everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad." So sa langit, tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo ay tatanggap ng pagpapala, tatanggap ng gantimpala. Ito po yung tinatawag nating crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory, incorruptible crown, and crown of life. So yun po ang 5 crowns na tatanggapin ng mga mananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, this afternoon po, tayo po ay hinahamon ng salita ng Diyos na sabi po ng verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain." Ang hamon sa atin po ngayong hapon, mga kapatid, mga minamahal, give more time to God. Tayo po'y magbigay ng maraming oras sa Diyos. Nakakalungkot ang mga maraming Kristiyano ngayon. Saan kaya nauubos ang kanyang oras? Saan nakalaan ang kanilang mga oras? Sa ating panahon ngayon, maraming Kristiyano parang tinatamad. Kaya nga, ang sakit ng mga Kristiyano ngayon, tamaritis. Di ba? Hindi natin alam kailan babalik ang Panginoon. Hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoon. So, sabi po ng Bible, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable." Tayo ay magpakalakas, magpakatatag, magpakatibay, huwag tayo matinag sa gawain ng Panginoon, always abounding, laging sumasagana
sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, tayo hinahabol ng salita ng Diyos. Hinahamon tayo ng Diyos na tayo magbigay ng maraming oras sa Kanya. Huwag na nating sayangin pa ang ating mga oras. Kaya mga kapatid, isipin natin, tanungin natin ang ating sarili, saan na nauubos ang ating oras ngayon? Blackblast, ML, Facebook, social media, parang talo yata ang GSW. Nanalo yata ang Houston Rockets. Hindi ko alam. Okay. So, dyan po nauubos ngayon ang oras ng maraming Kristiyano. Walang masama magtrabaho. Walang masama magtrabaho, walang masama mag-aral. Hindi ko sinasabi sa inyo huwag kayo magtrabaho. Hindi ko sinasabi sa inyo huwag mag-aral. Hindi ko sinasabi sa inyo huwag na kayo masyal. Diba? Pero sana mga kapatid, tayo po sa ating panahon ngayon ay magbigay ng mas marami pang oras para sa Diyos. Kung kinakailangan talaga na talagang dagdagan ang ating oras para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dagdagan ang ating oras sa pag-pray, sa pagsamba, pag-aakay ng kaluluwa, gawin po natin. Redeeming the time because the days are evil. Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time. Samantalahin na natin ang oras, huwag na natin sayangin pa sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, talagang tayo po'y nasa mga huling araw na hindi natin alam kailan hihipat ang trompeta, kailan tutunog ang trompeta, kailan darating ang ating Panginoong Hesus, kailan tayo kukunin sa mundong ito. Ako minsan mo lang sinabi, konti lang ang aking panahon na itatagal sa mundong ito, pero kung mahaba man yung aking panahon ngayon, salamat. Salamat sapagkat ang oras ay nagagamit sa Panginoon. Sa buhay po ni Pablo, sinayang ba niya ang kanyang oras? Hindi po sinayang ni Pablo ang kanyang oras. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 20, verse 26. Acts chapter 20, verse 26. Sabi po ng Bible sa verse 26, "Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men." Na ang buhay o oras ni Apostol Pablo ay inilaan niya sa pag-aakay ng kaluluwa. Doon po naging laan ang mga oras ni Pablo sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya sana sa ating pong buhay, kung mayroon po tayong prayer meeting, pahalagahan natin ang prayer meeting na talagang dapat kung mayroon man tayong pupuntahan, sana yung prayer meeting ay huwag maapektuhan. Kung mayroon tayong practice sa choir, sana talagang ilaan natin ang oras natin sa pagpapractice ng choir. Ito ay ginagawa natin hindi para kay Brother Edwin. Ito yung ginagawa natin hindi para kay Ate Ruth. Ito yung ginagawa natin hindi para kay Pastor. Yung pagpapractice ng choir, ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, give more time to God. Maglaan na tayo, magbigay na tayo ng oras, ng maraming oras para sa Panginoon. Huwag sayangin, huwag nating katamaran ang pagbibigay ng oras sa Panginoon. At nasabi ko na po kaninang umaga, hindi pala Gimaras, Gigamas. Brother Dan Gigamas. Gimaras, Tesog nga pala yun eh. Okay? So, sina Brother Dan Gigamas from Mataas na Kahoy to Cavite. Pumupunta. So, hindi ko alam kung ilang kilometers po yon. So, I think sabihin na natin nasa mga 60 kilometers na yan to General Trias. Kasi from Mataas na Kahoy, tingnan po ito to Lemery, nasa 38 kilometers na po. Simula po dito. To Lemery lang yon, 38. Ay kung another 38 papuntang Cavite, ay di nasa 76. So ganun po kalayo. At sila po ay sabihin na natin mayroon pa silang gastos doon ng kanilang pang-gasolina or pang-diesel.
So makikita natin sa kanila pong buhay na talagang hindi nila sinasayang ang kanilang oras, patuloy sila nagbibigay ng oras para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, praying na talagang tayo po ay magpatuloy na maglaan ng maraming oras para sa Panginoon. Redeeming the time because the days are evil. 53 and 54 ng 1 Corinthians 15, tinan po ang Bible. For this corruptible must put on incorruption. The mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up to victory. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Magkakaroon na tayo ng glorified body. Maaaring tayo pagdating sa langit, pantay-pantay na, Ana? Pantay-pantay na tayo, wala nang maliit doon, di ba? At sabihin na natin, wala na rin kalbo, di ba? Wala na rin nakapustiso doon, di ba? So wala nang bingi, wala nang bulag, wala nang mingot, di ba? Wala nang bingot po sa langit. So incorruptible body, so glorified body ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakahiya namang patuloy tayong tumatanggap ng mga pagpapala, mga blessings galing sa Diyos, na tayo ay nagbibigay lamang ng kaunting oras para sa Panginoon. Di ba? Araw-araw mayroon tayong blessings. Amen po ba? Kung may araw-araw may blessings. Kaya sana mga kapatid, para bagang sa trabaho, nakakaya naman tayo sumusweldo sa trabaho ng malaki, pero dinadaya natin yung ating oras. Diba? Nakakaya namang tumanggap ng malaking sweldo sa trabaho, pero hindi natin ginagampanan na maayos o ginagawa na maayos ang ating trabaho. So ang Diyos, hindi man pera ang binibigay sa atin bilang kabayaran, so laging mayroon pong kabayaran sa ating mga ginagawa. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ng salita ng Diyos, give more time to God. So salamat, kayo po'y nandito, umaattend ng maghapon. Sana yung ating mga kapatirang hindi na nakaka-attend, sana kanina narinig ko, uy, kamusta na kaya siya? Nakita yata sa video, kala ko dumating na eh. So namimiss ko na siya. Di ba? Sana all namimiss. Di ba? Narinig ko lang naman yun, hindi ko lang kung sino yun. Di ba? Pero sana tayo po, ini-encourage natin. Ini-encourage natin yung mga kapatiran natin na hindi na nakakadalo sa pagsampa. Ewan po ba? Na tayo ay maging encouragement, hindi discouragement po sa kanila. Ipakita natin sa kanila na tayo po'y nagpapatuloy. Ipakita natin sa kanila na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Ipakita natin sa kanila na kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Kaya i-encourage po natin sila na sila po ay magpatuloy. Kaya, yan, salamat kaninang umaga. Tayo po'y more than 40. Hindi ko na po binilang. Pero talagang sa tingin ko po, more than 40. Kaya lang, pagdating ng hapon, ito na. Parang buhok na nalalagas. Diba? Ako na naman ang kinatabahan. Ano? So, yun po. Or sabihin na natin, parang ngipin na nauubos. Diba? So mga kapatid, sana talagang pag-pray ang bawat isa. Kasi, maaaring ang iba yata kaya hindi tumatin ng hapon. Iniisip nila na wala na silang pagbigay ng offering. Yun ba? Yun ba yung dahilan bakit sila hindi namatin ng hapon? Sana kung wala mong pagbigay ng kanilang offering, yung kanilang oras, sana maisip nila na wala na akong pagbigay, yung oras ko na lang ang aking ibibigay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, ako po'y talagang wala nang may bigay sa Panginoon. Hindi ko talaga, kasi yung trabaho ko, yung aking negosyo, sabihin na natin humina,
Wala na akong ibigay, kaya sabi ko dati, buhay ko na lang ang aking ibibigay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, next po dito, give more talent to God. Magbigay tayo ng maraming nating lakas o buhay para sa Panginoon. Nandiyan na yata. Matik na yan. Diba? Nakita ko na yung isang buwan eh. Okay, mga. So mga kapatid, mga minamahal, lagi natin tandaan, ang buhay na ito'y pahiram lamang sa atin. Ito po ay tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi natin ito pag-aari. Buksan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 126, verse 1 to 6. Psalms 126, verses 1 to 6. Kung nagawa ni Kristo ng ating Panginoong Sus ibigay ang kanyang buhay, Ganda nga po. sabi na. Kung nagawa po ng ating Panginoong Sus ibigay ang kanyang buhay para sa atin, bakit hindi natin magawang magbigay ng ating buhay? Hindi nga ito atin eh. Kaya kung ito'y ating binibigay, wala pa rin tayong ibinibigay sa Kanya. So Psalms 126, nandiyan na ba kayo? Verses 1 to 6. Verse 1, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that tree. Verse 2, then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the brethren, the heathen, the Lord had done great things for them. 3. The Lord had done great things for us, whereof we are glad. 4. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. So mga kapatid, mga minamahal, ang tao, ang Kristyano, nag-i-expect na malaki galing sa Diyos. Yan ang totoo. Na talagang ang gusto ng mga tao, gusto ng maraming Kristyano, gawan sila ng Diyos ng dakilang malaking bagay. Or sabihin na natin, maraming Kristyano ang nag-expect ng malaking blessings galing sa Diyos. Pero, hindi naman nagbibigay ng maraming oras, hindi naman nagbibigay ng kanilang talent o ng maraming talent para sa Diyos. So, nais ko ipabatid sa ating lahat, do great things for God and expect great things from God. Gumawa tayo ng dakila't malaking bagay para sa Panginoon. And then, mag-expect tayo ng malaki at dakilang bagay galing sa Panginoon. Hindi yung asa tayo ng asa, naghihintay tayo, diba? Na parang buwan tamad. So, nais ng Diyos, mga kapatid, tayo talagang gumawa, magbigay ng mga dakila't malaking bagay para sa Panginoon, and then, expect great things from God. So, mga kapatid, mga minamahal, mahirap na tayo nais natin pagpalain tayo, pero binabawasan natin yung ating oras para sa Panginoon. Naghihintay tayo ng malaking blessings, pero hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Kaya ang salita ng Diyos ay humahamon sa atin, give more talent for God. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible sa atin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, therefore, my beloved brethren, so si Pablo ay nandoon ang pakikiusap, pamamandig, I beseech you, therefore, di ba, that you present your bodies a living sacrifice. So itong ating katawan ay ihandog natin sa Diyos bilang isang haing buhay. So present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So to give more talent to God, let us present our bodies to God. Ihandog natin to. Hindi naman ito sa atin. Ito ay sa Diyos. Pinahiram lamang po sa atin. Kaya huwag nating bawasan yung ating oras para sa Panginoon. At kung kaya pa natin sumali talaga sa choir, kung kaya na natin magturo para sa Sunday School, so gawin natin. So, lahat tayo ay mayroong talento dito. Lahat tayo ay mayroong talento. Mayroong ibinigay na talent ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya sana yung ating talent, si Brother Andrew, parang gusto niya yata sumali sa choir. Kaya tulak ni Pastor. hindi kita tinutulak. Okay? So let us present our bodies. Let us preserve our bodies. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Babalik ang Panginoong Hesus na sana sa kanyang pong pagbabalik ay iningatan ang katawang ito, inilayo sa mga uri ng kasalanan. So sabi po ng 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So let us preserve our bodies. Talikuran ang lahat ng uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, para sa lahat, sa mga young people, huwag kayong magpapaligaw sa mga believer or huwag kayong manliligaw ng mga unbeliever. So, sabi po ng 1 or 2 Corinthians chapter 6 verse 14, Pagbayan nyo na sa Pastor. sa akin na lang, huwag naman. Hindi ako susundin ng mga yan. Si Pastor nangangaral, tapos ang pinili, unbeliever. So, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. So mga kapatid, mga minamahal, let us preserve our bodies unto the coming of the Lord Jesus Christ. Ingatan natin ito. So huwag tayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Huwag na iwasan na natin ang anumang uri ng kasalanan. Kaya salamat, meron dito mga negosyante, mayroong tindahan, pero wala silang tindang alak at sigarilyo. Pero may tama. Wala naman, ano? Okay. Malakas. Malakas. So mga kapatid, so babalik ang Panginoon. So are you ready for the trumpet? Handa ba tayo sa pagbabalik? So ito po ang mensahe ng Diyos na nagsasabi sa atin sa kanyang pagbabalik, let us preserve our bodies. And then verse 58 ng 1 Corinthians 15:58, so therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So mga kapatid, let us place our bodies in the work of the Lord. Ilagay natin ang ating katawan, ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. So yun ang nais ng Diyos sa atin. Ilagay talaga na tayo ay nagiging involved sa ministry. Na tayo ay nagiging involved. Ang iba, para ba may allergy, ay sila na lang bahala dyan. Kaya na nila yan. So mga kapatid, tayo po nais ng Diyos ay talagang sama-samang gumagawa dapat sa ministry. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Tingnan niyo po yung pong Bible sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Kaya sana pag-pray nyo yung talagang mga kapatiran umattend ng maghapon. So ano bang ginagawa nila sa hapon? So 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are laborers together. So ito ang nais ng Diyos, sama-sama tayo na gumagawa sa gawain ng Diyos. With God, ye are God's husbandry,
We are God's building. So mga kapatid, mga minamahal, let us place our bodies in the ministry of the Lord or in the work of the Lord. Kaya salamat si Sister Sairi. Baguhan lang siya, bagong baptize, pero nag-special number, confident, at ang kasali sa choir. Maaring malayo, Veterans na yun. di ba? Malayo, pero uma-attend ng practice. So makikita natin na talagang mayroong commitment. So mga kapatid, let us place our bodies in the work of the Lord. Your labor is not in vain. Last mga kapatid, mga minamahal. So sabi po ng 58, always abounding in the work of the Lord. So let us give more treasure to God. Let us give more treasure to God. Na sana tayo po ay, kung tayo pinagbibigay ng ating tithes, magbigay din po tayo ng ating offering. And then magbigay din po tayo sa mga missionaries. So tayo po ay nagsusupport sa mga missionaries. So let us give more treasure to God. Nandito po mga kapatid, mga minamahal, alam niyo naman po, ang ating binabayaran dito, 15,000 a month. Purihin ang Panginoon na babayaran. At meron po tayong tricycle na binibigyan weekly na 1,700 sa tricycle. Meron tayong workers. And then, ano pa? So, meron na sumagot dito ng tubig at ilaw. So, hindi na natin problema ang tubig at ilaw dito. So, yun po. Kaya salamat na yun po. At kailangan po talaga sa gawain ng cash. Pero ganun pa man, kahit deficit, lagi ko sinasabi sa inyo, kung ito ay business, matagal nang nagsara. Ganun po ba? Oh my God. But my God shall supply all your needs. So mga kapatid, ang sabi po ng Malakay, tingnan niyo po ha, Malakay chapter 3, verse 10 and 11. So hinahamon po tayo ng salita ng Diyos na talagang tayo po ay magbigay ng ating tithes and offering. Sabi ko nga, ito po'y pribilehiyo. Ito'y pabor para sa atin. Hindi tayo mawawalan. Hindi tayo talo, hindi tayo lugi, kung tayo po ay magbibigay. So Malakay chapter 3, verse 10 and 11. Sabi po ng verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. O bakit meron tayong pagkain? Pagkain kapag prayer meeting, pagkain kapag linggo ng tanghali. So diyan po natin kinukuha. At minsan, salamat kay Brother Jason. Kanina, binibigyan ko ng pambayad ng bayad, ayaw tanggapin. So, bumili ng ulam. Sabi ko, Brad, dito ko na lang bibigyan ha. Ayayin na, Pastor. So, salamat. Talagang salamat sa Diyos, sa Panginoon. Meron siyang talagang nilalagay dito sa gawain na mayroong puso sa gawain. So, tingnan niyo po ang verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So kapag tayo po'y nagbigay ng ating tithes and offering, sana yung mga estudyante, sana'y talagang ang mga estudyante dito ay hindi tumigil sa kanilang pagbibigay. Natuwa ako dati, talagang nagbibigay. Pero sana huwag magsawa, huwag mapagod. Na talagang estudyante pa lamang ay nagbibigay na ng kanilang tithes and offering. So, kasi tumatanggap tayo ng mga biyaya. Tumatanggap tayo ng blessings. Kaya dapat bata pa lamang sinasanay na sa pagbibigay. Kasi kung hindi sasanayin sa pagbibigay habang bata pa, ano kalalakihan yan? Maramot. Sino nagsabi ng maramot? Diba? So sa pagiging maramot, lalaking madamot. Kaya mga kapatid, dapat bata pa lang talaga at kung nais talagang pagpalain, kasi doon sa baon na yon,
Maaaring maliit lamang yon, sabihin na natin 100 pesos, maliit na halaga. Pero ang sabi ng Bible, kung napagkatiwalaan sa isang maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa napakalaki. So verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So mga kapatid, mga minamahal, paporpay ko sa atin kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos. Bago ko po sabihin, bakit ito pabor, buksan muna natin ang ating pong Bible sa Luke 6:38. Luke chapter 6, verse 38. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po ng Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given unto you. Kapag nagbigay ay bibigyan na rin. So ibig sabihin, kung hindi talaga tayo nagbibigay, paano tayo bibigyan? So ang sabi po dito, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over. So siksik, liglig at umaapaw. Kaya talagang bakit tayo matatakot magbigay? Kung ang kapalit naman talaga ay siksik, liglig at umaapaw. And then shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. So ang sabi pa po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Tingnan niyo po yung Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. So, isang principle po ang ating po titingnan po dito sa 2 Corinthians chapter 9. Ano yung prinsipyo na itinuturo sa atin dito? Verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ang nagbibigay ng kaunti ay aani din ng kaunti. Kaya kung napapansin ninyo yung ating mga puntos, give more time, give more talent, give more treasure. Kasi kung nagbibigay lamang tayo ng kaunti sa Panginoon, tapos aasa tayo ng malaking blessings. So kung ano yung ating itinanim, yun din ang ating aanihin. So tuloy po natin ang verse 6. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang nagtanim o nagbigay ng marami, aani ng marami. And then verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. So laging magiging sapat po tayo sa lahat ng bagay, may abound to every good work. So ang benefits po ng pagbibigay ng marami sa Panginoon, protection. Iingatan tayo ng Panginoon. Saan? Una, sa mga scammer sa mundong ito. Diba? So ako, may nag-try sa akin na talagang gusto akong i-scam. Babae. Siyempre, ganun si Satan. Diba? Alam ni Satan kung saan ako titirahin. Alam ni Satan kung ano yung ipapahit sa akin. O, sinasabi ko naman yung brother Margan eh. Talagang nakipag-chat sa akin eh. Nakipag-chat ako. Good morning. Diba? So, Tao lang. tapos sinakyan natin. Siyempre, sasakyan natin yung kanyang gusto. Ngayon talagang, talagang gusto niya ako. Para, ganun talaga. Kasi hindi naman ako maluloko kung hindi ako pasasakayin. Pero, siyempre, nandiyan ang Panginoon. Ako ay nagbibigay ng aking tithes and offering. Di ba? So, nagbibigay ako ng aking oras para sa Panginoon. So, nandoon ang pag-iingat niya sa akin sa mga scammer. So, sabi pa niya, padadala sa akin ang kanyang mga dollars na magkano yung sabi ko dati, na ang equivalent no, sa Philippine peso ay 120 million. Ay kaya lamang kailangan ko rin magbigay ng ganito.
ay hinihingat ako ng 30,000. O yung 1,000 lang, kaya ko magbigay. Tapos sabi ko, wala akong ganyan kalaking pera. Diba? Tapos may pag-iyak-iyak pa sa chat, Diba? Buti na lang walang pera, Pastor. Ay hindi naman na madadaan sa pag-iyak-iyak. Ay tinuturuan pa akong manghiram, mangutang. Ay yun ang isang bagay na inali sa akin ng Panginoon. Yung manghiram ng pera o mangutang ng pera. So mga kapatid, mga minamahal, protection in scammer. Kapag tayo po ay patuloy na nagbigay ng maraming oras, ng maraming lakas, at maraming treasure para sa gawain ng Panginoon, iingatan tayo sa mga scammer. So ang daming scammer ngayon, kahit yata sa mga Shopee meron eh. Ang ganda sa picture. Di ba? Sino kaya na-scam na sa mga Shopee? Ang ganda sa picture, malaking tingnan, tapos dumating hindi, tunay po yun. Tama ba? Diba? Tapos galing-galing iba to sa nag-deliver So, sa galit. So, scam po yun. Kaya mga kapatid, kaya mahirap din minsan sa mga Shopee. So, protection in scammer, protection in sickness. So, iingatan tayo ng Diyos sa mga karamdaman sa mundo ito. So, minsan ko na po sinabi sa inyo, from 2014 na ako'y nagbalik loob sa Panginoon, nagbigay ng oras para sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ako na ospital, hindi ako nagkakasakit ng lubha. At minsan ko na sinabi, kapag nilalagnat, kinabukasan, ililigo ko na kaagad. Tanggal na ang lagnat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng benefits ng Panginoon. Kung tayo patuloy na magbibigay ng maraming oras, maraming lakas o buhay natin, at maraming treasure para sa Panginoon. Protection in sickness, protection in street accident. Iingatan tayo sa mga aksidente sa daan. Amen po ba? So, si Brother Luis nakapanood ng aksidente sa EasyTex. Ilan ang patay? 10. Tapos ang injured ilan? 14. At himala na nakaligtas ang 2-year-old na sanggol. Patay ang magulang. Kaya nga, yun ang nakakalungkot. So mga kapatid, kung tayo magbibigay ng ating maraming oras at lakas at mga treasure na ito sa Panginoon, iingatan tayo. So last Tuesday, napabilis ang takbo ko. Pero salamat sa Panginoon, iingatan. Brother Brandon, from Las Piñas to Taal, breaking the record, less than 2 hours. Kaya ganun pa man, salamat sa Panginoon. Walang aksidente. So yun po ang protection ng Panginoon. Minsan nakaranas akong antukin sa expressway, pero salamat sa Panginoon na doon ang protection. Kaya talaga mga kapatid, ini-encourage ko po kayo ang salita ng Diyos, talaga nag-i-encourage sa atin magbigay ng maraming oras para sa Panginoon, ng ating lakas at ng ating mga treasure. Kasi mayroong mga kapatiran ayaw magbigay ng kanilang tithes at offering. Ngayon, naupirahan. Gumastos sa doktor, gumastos sa ospital. More than 60,000 na nauubos. Pero nandun pa rin ang sakit. Bakit? Kasi ayaw magbigay ng kanilang oras, panahon, lakas, at tithes and offering sa Panginoon. Kaya yun po ang mga benefits. So, protection in Satan's temptation. So, iingatan tayo ng ating pong Panginoon sa mga tukso ng dyablo. Kapag nandito ka, iingatan ka ng Panginoon. So, sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, in giving our time, talent, and treasure to God, don't make alibi. Ang dami ngayon po excuses. Diba? Don't make alibi. So, ang iba, hindi na makapagbigay ng kanilang tithes and offering. Mayroong excuses, may alibi. Naubos na sa Shopee. Diba? Ang iba, hindi na talaga makapagbigay ng kanilang oras sa Panginoon. Nawawala sa pagsamba, kapag linggo, nawawala sa practice, nawawala sa prayer meeting. So, ang daming alibay ng Kristiyano. So, sa pagbibigay natin, don't make alibi sapagkat minsan ko nang sinabi, ang Panginoong Hesus ay hindi gumawa ng excuses.
At si Pablo, nung tinawag si Pablo, ano sabi niya? Lord, what will thou have me to do? Ano yung gusto mong gawin ko, Panginoon? So, hindi siya nagsabi na, Panginoon, hindi ko kaya yan. Panginoon, natatakot ako, baka ako'y patayin. Hindi siya gumawa ng ganong excuses or alibi. So, don't make alibi. Don't make anything that make God to anger. Exodus chapter 4, verse 14, nagagalit ba ang Diyos? So nagagalit po ang Diyos. Ay kung tayo pa na yung alibi, ay siya. Exodus chapter 4, verse 14. Tingnan niyo po yung Bible. Sa Exodus. Chapter 4, verse 14. Si Moses pa na yung alibi. Pero ano sabi ng verse 14? And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, is not Aaron the Levite, thy brother? I know that he can speak well, and also behold, he cometh forth to thee, to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart. So mga kapatid, huwag tayong gumawa ng mga alibay. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos sa atin. So kaya, yung ating mga ginagawa, yung bawat decision po natin, isipin natin, baka ito ay hindi na natutuwa ang Panginoon. So last, don't make associations to this world. So, ang mundong ito, ang humahadlang sa maraming Kristiyano. Bakit hindi nagiging kagamit-gamit sa ministry? Kaya maraming Kristiyano nawawala sa ministry, nawawala sa choir, nawawala sa Sunday school, sa pagtuturo, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, don't make association to this world. Ito po ay nagiging hadlang. So sa pagtatapos, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast in the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Kaya talagang lalo pa nating dagdagan yung ating oras, panahon. We are in the last days, redeeming the time because the days are evil. Tayo po ito ngayon. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo po banal na salita na aming po napag-aralan ngayong hapon. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan. Salamat sa buhay na iyo po'y binibigay sa amin. Salamat na patuloy mo po kaming iniingatan sa bawat araw. Iniingatan mo po kami sa mga karamdaman na hindi kami po na ospital. At iniingatan mo po kami sa mga sakuna sa daan, sa mga aksidente. Nawa po Panginoon, ipatuloy ka namin paglingkuran. Magbigay kami, maglaan kami ng maraming oras para sa iyo. At yung aming mga lakas na meron po kami, talento na meron po kami, patuloy namin ipagamit para sa iyo. Maaaring sa panahon ito, maraming Kristiyano na ang nawawalan ng panahon para sa iyo. At maraming mga Kristiyano ngayon ang tunay na mayroong sakit ng tamaritis. Dating umaattend ng prayer meeting, pero ngayon ay nasa. Dating umaattend ng maghapon sa pagsamba, pero ngayon ay nasa sila. Dating nagtuturo sa Sunday school, pero ngayon ay nasan sila. Sana makita ng bawat mananampalataya ang iyong kabutihan at katapatan sa kanila pong buhay. At ito ang maging hamon sa kanila, magtulak sa kanila, na patuloy kanilang paglingkuran na may katapatan. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, mga kapatid, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong Lord's Supper, sa hapunan ng ating Panginoon. Nasa oras na ito, sa araw na ito, ating inaalala ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Suriin po natin ngayong oras na ito ang ating sarili. Tayo ba ay karapat-dapat sa pagpartake ng Lord's Supper? Kung mayroon tayong mga kasalanang nagawa sa Panginoon, mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa kanyang harapan, inaanyayahan ko ang bawat isa na lumapit, lumuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at ihingi ng tawad ang mga kasalanang nagawa. Suriin ang ating sarili sapagkat hindi tayo magiging karapat-dapat
sa pagpartake ng Lord's Supper kung tayo ay mayroong mga kasalanan na nagawa sa ating Panginoon. Magkakaroon po tayo ngayon ng 2 minutong panalangin upang tayo po ay manalangin para sa ating sarili at humingi ng tawad sa mga kasalanan na ating nagawa. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon, tayo pinumukod, simula na po kami. Habang natin makalukot ng mabigit, Ama naming Diyos sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoon Jesus. Salamat dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Sa aming pong pag-alala ng hapunan ng aming Panginoon, pakalinisin mo po kami sa oras na ito. Pakalinisin mo po ang aming puso't isipan. Gawin mo po na maging karapat-dapat kami sa pagpartake po ng Lord's Supper. Salamat po, Ama, sa mga panalangin na ito pong sinagot sa amin. Salamat sa lahat ng mga biyaya. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po.